San Jose, responsableng ama ni Jesus at kabiyak ni Maria. Si Jacob, ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman, ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Kapansin-pansin ang walang pag-aalinlangang pagsunod ni Jose sa katotohanang ipinahayag ng anghel na mensaherong ipinadala ng Panginoon sa kanyang panaginip. Tuwing 19 ng Marso ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Jose na nakilalang tumindig na ama ni Jesus dito sa mundo at kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Wala ring masyadong kwento tungkol kay San Jose sa Biblia, kundi ang naisulat ni San Mateo at San Lucas. Ngunit sapat na para pahalagahan natin kung anong uri ng ama si San Jose at ang misyong ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ano-ano ang matutunan natin kay San Jose ayon sa sulat apostoliko ni Papa Francisco, Patris Corde, na kanyang isinulat sa paggunita ng ika-150 anibersaryo ng proklamasyon kay San Jose bilang patron ng Universal Church. Bawat isa sa atin ay maaaring matuklasan kay San Jose ang kahalagahan ng tahimik na paglilingkod, hindi napapansin, araw-araw na maingat at nakatagong presensya, isang tagapamagitan, isang tagapagtaguyod, at isang gabay sa oras ng problema. Ipinaalala sa atin ni San Jose na kahit hindi hayagan o anino o tago lamang ang ating mga ginagawa, ay maaaring gumanap ng walang katulad na papel sa kasaysayan ng kaligtasan. Itinuturo sa atin ni San Jose na ang pananampalataya sa Diyos kahit na tayo'y may takot, mga kahinaan at karupukan, ay kinabibilangan ng paniniwalang magagawa ng Diyos ang kanyang kalooban at ang kanyang plano ay magaganap. Itinuturo din niya sa atin na sa gitna ng unos ng buhay, hindi tayo dapat matakot na hayaang pangunahan ng Panginoon ang ating landas. Kung minsan, gusto nating maging ganap na kontrolado ang sitwasyon, ngunit laging nakikita ng Diyos ang mas malaking larawan. Tinuturoan tayo ni San Jose na isantabi ang sariling mga ideya upang tanggapin ang takbo ng mga pangyayari, yakapin at panagutan ang mga ito at gawin itong bahagi ng sariling kasaysayan.
Maliban kung tayo ay nakipagkasundo sa ating sariling kasaysayan, hindi tayo makakagawa ng isang hakbang pasulong dahil palagi tayong nananatiling bihag sa ating mga inaasahan at sa mga kabiguan na kasunod nito. Tinuturuan din tayo ni San Jose kung paanong magtaguyod ng pamilya bilang ama ng tahanan. Isang matatag na humaharap sa mga unos ng buhay at nagtitiwala na hindi magpapabaya ang Diyos. Ginagampanan niya ang tungkuling protektahan at isaalang-alang ang kapakanan ng kanyang pamilya. Ginagawa ang kanyang hanap buhay at tapat na may pagmamahal upang mabigyan ng disenteng buhay ang kanyang mag-anak. Paano ba natin matutularan ang mga katangian ni San Jose? Una, matutong makinig at pagnilayan ang mga sitwasyong kinakaharap sa araw-araw upang higit na mapag-isipan ang pinakamainam na dapat gawin at humingi ng tulong sa Diyos. Pangalawa, maging matapang sa mga pagsubok na dumarating sa buhay, sa pagtitiwalang hindi magpapabaya ang Diyos. Pangatlo, hingiin ang tulong at gabay ni San Jose, lalo na sa pagtataguyod ng maayos na pamilya.